Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito'y ang kanyang katawan, Hebreo Kapitulo 10 versikulo 19-20. Ang henerasyon natin ngayon ay nagkukulang sa pagkamangha at paghanga sa Diyos. Gusto natin ibaba ang Diyos sa pangkaraniwang antas at ipantay sa atin, siya ay Diyos. Bagamat makakalapit tayo sa Diyos ng diretso bilang kanyang mga anak, hindi dapat kalimutang ang pribilehyo nating ito ay binili sa napakahalagang dugo ng kanyang iisang anak. Walang sino mang nakakaintindi ng napakamahal na pagbabayad sa krus, ang dadako sa presensya ng Diyos na hindi makadarama ng banal na pagkatakot. Walang sino mang nakakaunawa sa hindi kapanipaniwalang kamahalan ng Kalbaryo ang magwawalang bahala sa kanyang kaugnayan sa Diyos. Hindi natin kailanman mauunawaan ang Diyos, pati na ang paraan ng pakikipag-ugnay niya sa atin, malibang maunawaan muna natin kung gaano siya kabanal at ang hinihingi nitong kabanalan mula sa kanyang mga anak. Kapag tayo ay nasa presensya ng Diyos, nasa banal na lugar tayo. Hindi tayo dapat kumilos na para bang nandyan ang Diyos upang tayo ay pagtagumpayin. Isang kahibangan ng means tayo kapag hindi sinasagot ng Diyos ang ating panalangin ayon sa paano at kailan natin gusto. Siya ang Diyos, hindi tayo. Kapag pinagbulay mo ang tungkol sa pagbabayad ni Jesus, upang mabuksan ang daan sa paglapit mo sa Ama, magiging mahalaga sa iyo ang mga panahon ng pananalangin sa Kanya. Ang pagsamba ay magiging isang pribilehiyong susunggaban mo ng may pasasalamat. Mapapamahal sa iyo ang kasulatan habang sinisikap mong magpakabanal sa lahat ng iyong ginagawa. Kung naglaho na ang iyong pagkamangha sa di kapanipaniwalang kaloob ng kaligtasang ibinigay sa iyo, kailangang pagnilayan mong muli ang alaala ng krus at saksihan ang paghihirap ng tagapagligtas para sa iyo. Walang katumbas ang kaligtasang kaloob ng Diyos.